Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy para sa mga Pisces. Yung energy mo, energy ng person mo, energy ng relationship. Unahin muna natin itong rune bago yung cards mo. Ang unang bato ay Othella in reverse. Ang pinapatungkalan nito ay yung argumento sa financial or ari-arian. Yung taong pinagkakatiwalaan mo, hindi niya papahalagahan kung ano man yung financial na pinahiram mo or pinagkatiwala kahit gamit. Itong blank na bato na ito, ang ibig sabihin, lahat ng sitwasyon ay magiging fair at pabor sa iyo. Sa bawat nangyayari sa buhay natin, kailangan pa rin ng pagkilos at saka effort. Pangalawang bato na to para sa pabor na kapalaran. Ito yung dagas. May enjoy mo yung buhay mo, kasama yung family, friends, dahil sa swerteng darating sa iyo. Katulad nga na sinabi ng unang bato na Othella, mag-ingat sa mga taong careless. Magaling siyang magkwento at saka mambola, kaya pakaingatan mo yung financial mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide lamang, kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Yung card mo muna ang kunin natin. Ten of Swords, Three of Pentacles at Eight of Cups. Ay teka lang guys, namatay yung kandila ko eh. Mahangin kasi guys kaya namamatay. Nakadalawang word ka na para sa disloyal at base sa cards, kaibigan mo pa yung nanloko sa iyo. Or kilala mo. Kasi base sa cards mo, meron kayong sisimulan nung kaibigan mo pero hindi ito natuloy. Nauwi ito sa pagtatalo pero gusto mo nang kalimutan ito or mag-move on. Sa career, merong person aangkin ng idea mo or pinaghirapan. Maganda pa naman yung pakikisama mo sa kasamahan mo sa trabaho, meron kayong teamwork. Kaya ang ilan sa inyo, pagod ka na sa ganitong sitwasyon. Ang gusto mo naman yung mapansin yung effort mo. Kaya ang ilan sa inyo, aalis ka sa ganitong toxic na environment. Mas pipiliin mo yung mas magandang trabaho. Para sa ilang single, meron kang katrabaho na nagkakagusto sa iyo, pero hindi magtatagal yung relasyon nyo, kahit na marami pa siyang ipangako sa iyo. Hindi lang kasi ikaw yung nagugustuhan niya. Sa mga nasa relationship, seryoso yung problema nyo ng person mo. Merong sekreto patungkol sa betrayal o kaya financial. Gagawin niya yung lahat para hindi mo to malaman. Pero walang sekreto ang hindi nabubunyag, kaya ang ilan sa inyo hindi mo to kakayanin. Aabandonahin mo yung relationship nyo. Ang ilan naman sa inyo, nag-iisip ka pa kung paano mo susolusyonan yung problems na dumarating sa relasyon nyo. Kung kailangan bang magstay ka or i-let go na lang itong pinakaiingatan mong relasyon. Dahil sa connected kayo sa isa't isa, may posibilidad na magkabaliktad kayo ng cards. Ikaw na lang bahalang tumukoy.
Ito naman yung cards ng person mo. Queen of Pentacles, Eight of Swords, at Four of Swords. Connected talaga to sa mga bato. Kasi sa mga cards ng person mo, financially secure siya eh. Pinoproblema niya talaga yung financial. Nagkakaroon na ng crisis sa kanya. Hindi niya alam kung paano ito tatakasan. Nawawalan na siya ng pag-asa. Hindi rin siya makatulog sa problema niya. At kapag pinagpatuloy niya ito, maapektuhan pati yung kalusugan niya. Sa financial, ang ilan sa inyo magaling kang humawak nito. Nakakapag-save ka rin ng money. At dahil sa ang ilan sa inyo ay nagkakaroon ng problema sa financial, kailangan meron kang mga options kung paano ka kikita kahit sa maliit na paraan. Dalawang cards na kasi nagsasabi na kailangan mo ng extra income or extra money. At kung may negosyo ka naman, kailangan nakakasunod ka sa kung ano yung pangangailangan ng community. Or kung ano yung pangangailangan ng mga customer mo. Sa mga single, kapag kami nagugustuhan kang person, lahat talaga ng oras mo, ibinibigay mo. At ang advice ng mga cards ay bigyan mo rin ng space yung person na para maintindihan niya kung ano yung totoong feelings niya sa iyo. Kung mamimiss ka ba niya, or kung meron ba siyang gusto sa iyo. Sa relationship, kung gusto mo maging healthy ito, maging happy yung relationship nyo, kailangan na open kayo sa isa't isa. Para magkakaroon ka rin ng batayan kung yung relasyon ba na binubuo nyo ay worth it na ipagpatuloy. At saka sa relationship, huwag mong isipin na yung person mo yung nagdadala sa relasyon nyo, kundi pareho kayo. Na dapat may give and take at saka pareho niyong inaayos yung relasyon sa sayaman or hirap. Ito naman yung cards para sa relationship. The Wheel of Fortune, the Death at King of Wands. Pinapakita ng mga cards na ito na magkakaroon ng positive changes sa buhay niyo ng person mo. Dalawang cards na kasi nagsasabi na kailangan ng changes, na pareho kayo ng person mo, na kailangan mag-restart, at saka yung bang i-let go, yung mga hindi na kailangan sa sisimulan nyo. Kailangan pareho kayo mag-adjust or isa sa inyo yung mag-a-adjust para makamove forward ang relasyon. Or ang pamumuhay. Kailangan din ng give and take sa connection or relationship. Huwag iasa lang sa isang person. Isa kasi sa inyo ng person mo yung mahina yung loob. Sa kalusugan, favor itong tatlong cards na ito na meron kang healthy na pangangatawan. Kung magkasakit ka man, mabilis din yung recovery. Or hindi ito magiging malala kasi ang ilan sa inyo mild yung illness. Pero wag pa rin abusuhin yung katawan kahit na napaka-healthy mo. Sa mga single, yung potential person na kilala mo or makikilala ay mas older sa iyo. Kung ikaw man yung older sa person, marami kayong time na pagsasamahan nung younger person. At hindi mapapansin na magkalayo kayo ng edad kasi pareho niyong nasasabayan yung gusto ng isa't isa. At saka ang ilan sa inyo bagay talaga sa yung older person kasi may mga nakakarelasyon ka na kasing edad mo or mas bata sa iyo na hindi nagtatagal.
Sa mga nasa relationship, pareho kayong magiging vocal ng person mo sa mga problems na pinagdaraanan sa relasyon nyo. At dalawang cards na yung nagsasabi na malalagpasan nyo ng person mo yung mga hadlang or problem sa relasyon. Mas magiging matatag pa yung relasyon nyo. Ano man ang problemang pinagdaraanan sa relasyon, ay malalagpasan nyo ito at pareho kayong willing na ayusin ang anumang problems. Meron ding person na tutulong na para maayos ang relationship nyo. Ito muna yung additional card. Ang ibig sabihin ng card na ito na anuman ang puna na ibato sa'yo ng sino man ay mas pagbubutihin mo pa yung buhay mo. Mas magkakaroon ng improvement ang buhay mo. Ang ilan sa inyo, magta-travel ka. Naka-2 cards ka na. Pwedeng sa Pilipinas lang or sa ibang bansa. Isa rin ito sa magiging paraan para makapag-relax ka. At marami pang darating na hindi may iwasan na pagsubok sa buhay pero malalagpasan mo na ito. Pasensya na kayo guys ha, pinalitan ko ng ibang kandila, namamatay talaga eh. Yung bahay kasi namin guys, maraming bintana, kaya yung hangin kung saan-saan sumusuot. At pinapaalalahanan ka ulit ng card na mag-ingat sa mga biglaang desisyon. Kasi ang ilan sa inyo, lapitin ka talaga ng manloloko, lalo na sa financial. Maganda ito, growth, kasi connected pa rin sa cards mo na kailangan mong magpahinga. Yung makakonect ka sa mundo, sa nature, makakatulong yan sa kalusugan mo. Para may apply mo sa sarili ang growth. Itong redemption naman ang nagsasabi na matuto kang magtiwala sa mga sarili mong desisyon. Hindi yung dumidepende ka sa naiisip ng iba. Kasi sa cards ng person mo, ganun din yung sinabi na pwede naman kayong mag-give and take sa relationship. Importante yung opinion ng bawat isa. Itong compassion naman ay i-apply sa sarili para maibabahagi mo rin sa kapwa mo. Huwag mong maliitin yung sarili mo kasi marami kang pwedeng magawa sa kapwa na kahit hindi financial. Yung mabigyan ng pag-asa at saka maging mabuti. Kahit na mabuti ka naman talaga sa kapwa mo. Di ba nga merong mga mapanlamang? Gamit naman ang charms, alamin natin kung ano yung zodiac na nangunguna. At saka sa uli, kukuha ko ng initials. Ikaw na lang bahalang tumukoy kung hanggang dito makaka-resonate ka ba or sa mga tarot cards lang. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Libra, Aquarius, Sagittarius, at Aries. Ikaw na lang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.